Pag-usapan po natin ngayon yung nangyayari sa ICC. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Doon sa Tahig, kung saan naka-detain itong si former President Digong Duterte. Alam nyo, mula pa lang nung umpisa, ang strategy ng lawyer ni Digong Duterte, at of course, ito ay strategy rin ni Digong Duterte at nila Sara Duterte. Ang kanilang strategy ever since ay i-delay. Hanggat maaari, wag matuloy ang trial. At of course, matutuloy yan, kaya lang i-delay nila ng i-delay. Nag-umpisa yan, yung mga petition nila na question yung jurisdiction, question yung fitness ni Digong Duterte to stand trial, nag-request ng mga experts, na mga medical people para i-test, at ngayon humihirit na naman ng panibagong test. Lahat ng yan, related yan dito sa mga pagkilos na ginagawa ni Sara Duterte dito sa Pilipinas. Kasi alam na alam natin na itong si Digong Duterte, ang kanyang kampo, si Kaufman, yung kanyang lawyer, wala itong maipe-present na depensa. Zero. Double zero. Pagdating sa trial, pagdating sa depensa, wala po silang maipe-present. At ang prosecution, pag nag-present na ng kanilang mga ebidensya, kanilang mga testimony, kanilang mga witnesses, napakarami. Napakarami. Kaya itong si Digong Duterte, kahon na kahon ito. Alam niya yan, wala siyang lulusutan dito. Dahil na rin sa kayabangan niya. Alam niya yan. Nung presidente pa siya, nung sikat pa siya sa Pilipinas, nung ang mga pagtalumpati niya ay pinapalakpakan, yung mga joke niya tinatawanan, ganadong-ganado itong si Digong Duterte magpatawa, ganadong-ganado itong magyabang. Naandiyan dyan yung pag-amin niya na pagpapatayin yung mga drug addict. Naandiyan dyan yung pag-amin niya na siya mismo bumabaril. Naandiyan dyan yung pag-amin niya na siya ang nagpapatay kay ganito, nagpapatay kay ganyan, at mas marami pa daw na mamamatay. Lahat yan nanggagaling sa bibig niya. Ultimo nga yung paggamit niya ng marijuana, iniyayabang niya, at pinapalakpakan ng mga mamamayang Pilipino na tagahanga niya. Isipin nyo na lang, pati pag-insulto sa Diyos, pag-insulto dun sa Papa, pinapalakpakan ng mga taong tagahanga niya. Yung pagmumura, yung paghalik sa mga babae, pagyayabang sa mga babae na minsan sinabi niya, yung bago siya mahuli, nung nasa Hong Kong siya, pag hindi raw siya umalis ng Hong Kong, mas marami pang, pag hindi raw siya, yung time na yun, nagyabang pa siya na kung hindi siya aalis ng Hong Kong, marami daw magbubuntis ng mga OFW. Ganong kayabang itong si Digong Duterte. At lahat ng yan, pinapalakpakan ng mga tagahanga niya. At lahat ng yan naka-record. May video. Kaya nga sabi ko, walang kaligtas-ligtas ito. Walang kaligtas-ligtas itong si Digong Duterte pag natuloy na ang trial. Bukod kasi, doon nga sa mga witnesses, sa mga documentary pieces of evidence, kahon na siya eh. Ang dami niya pang mga video recording na mga pinagyayabang niya yung kanyang mga krimen. Pati mga yan ay lalabas doon sa trial. Kaya nga sabi ko, walang kaligtas-ligtas itong si Digong Duterte. At alam niya, alam ng pamilya niya, alam ng abogado niya. Kaya lahat na lang ng klaseng pandidelay, ginagawa nila. Bakit? Related yan sa kilos naman ni Sara Duterte dito sa Pilipinas.
Kaya minamadali nilang si PBBM ay bumaba. Ang isip nila kasi, kung presidente si Sara Duterte, ay may magagawa sila against ICC. Yun ang nasa utak nila. Baka may magawa silang paraan kung itong si Sara Duterte ay presidente na. Kaya kung tutuusin, ayaw niya na antayin yung 2028 presidential election. Hanggat maaari, kinakalampag nila itong gobyerno, katakot-takot na pang paninira ang ginagawa nila. Itong mga kaguluhan ay dinadagdagan nila dahil baka sakaling mag-resign itong si PBBM. Hoping si Sara Duterte dyan, hoping si Digong Duterte dyan at yung mga anak niyang iba. Pati mga kamag-anak niya at mga tagahanga niya. Hoping sila dyan. Pero sa tingin ko, ang may gusto na magtagal pa yan dyan sa ICC ay yung abogado niya. Sa laki ba naman ang binabayaran sa kanya? Ang estimate nga ay 150 million pesos a month ang nare-receive nitong si Kaufman diyan sa pag-aabogado niya kay Duterte. Kaya sa tingin ko, kung kayo ay nagmamadali, yung mga kampo niya, kung itong mga DDS, itong pamilya ni Duterte ay nagmamadali na maging presidente si Sara at makuha nila si Digong Duterte na hindi naman talaga pwedeng mangyari, hanggat maaari, itong si Kaufman, gusto niya magtuloy-tuloy siyempre. Pero natural, susunod siya dito kay Digong Duterte na mag-file ka ng mga ganitong petition, i-delay natin ang i-delay kasi baka maging presidente na yung anak ko. Yan po yan. Yan po kasama sa plano. Dinidelay nila dahil wala silang kalaban-laban pag dumating na yung trial. Siguradong makukonvict ito. Ang tingin nila, pag nakonvict na itong si Digong Duterte, kahit maging presidente si Sara Duterte, wala na silang magagawa. Pero ang katotohanan, kahit na maging presidente pa itong si Sara Duterte, ngayon, wala silang magagawa para iligtas itong si Digong Duterte. Wala silang magagawa. Siguro kung kasing lakas ka ng Amerika, katulad ng ginawa ni Trump doon sa Venezuela, baka sakali pa. I-operate mo ang dahig. Pero ang nakakagawa lang yan, Amerika. Walang ibang makakagawa niyan kundi Amerika. Not even China, not even Russia. Baka Israel pa. US lang ang pwedeng gumawa niyan. Dahil meron silang capability at meron silang power na hindi mo pwedeng labanan. Pero kung katulad ng Pilipinas, ano ang magagawa ng Sara Duterte assuming maging presidente siya? Wala rin siyang magagawa. So yung pinapangarap nila na maging presidente si Sara, baka sakaling mailigtas si Digong Duterte, wala pong mangyayaring ganun. Walang mangyayaring ganun. Pero, yun ang last card nila eh. Kumbaga, wala silang mapanghawakan ngayon na anuman. Wala. Dahil nga alam nila, kumpleto sa ebidensya ang prosecution, sila sa depensa, wala silang hawak na kahit anong ebidensya para idepensa itong si Digong Duterte. Yun lang po yun. Kaya nga itong nangyayaring pagmamadali, itong mga ikinikilos ng mga DDS, itong mga senador na sumusuporta kay Sara, itong si Sara Duterte mismo, yung mga abogado ni Sara na nag-iingay, lahat yan, orchestrated po yan, lahat sila gumagawa ng paraan, kumikilos, baka sakaling ma-pressure nila ang militar na hindi suportahan itong si PBBM at mapababa si PBBM sa kanyang pwesto sa Malacanang. Yan na lang po ang iniisip nilang paraan para iligtas si Digong Duterte. Pero sa ganang akin, makitid na pag-iisip din yan kung yan ang iniisip nilang makakapagligtas kay Digong Duterte. Wala pong magagawa ang Pilipinas kahit na presidente ka pa ng Pilipinas para iligtas itong si Digong Duterte doon sa kanyang pagkakasala na pinangalan ng crime against humanity.
wala na po tayong magagawa dyan. Tuloy-tuloy na po yan, kahit ano pang delay na gawin nyo, mauuwi at mauuwi pa rin sa trial dyan. Sorry na lang kayo. Kaya itong local politics natin, dito ingatan natin, bantayan natin itong mga ginagawa nitong mga DDS na to, itong ginagawa ng mga lawyer ni Sara Duterte, itong si Sara Duterte mismo. Huwag natin tigilan ng pag-criticize dito sa ginagawa nilang pagkilos na wala silang tigil na pagkumbinsi sa mga militar at iba't ibang mga agency ng gobyerno para pababain itong si PBBM. Hindi po natin sinasabing si PBBM at yung kanyang mga kamag-anak ay ligtas sa anumang anomalya na nangyayari ngayon. Pero kailangan pong matapos ni PBBM ang kanyang term bilang presidente dahil wala rin naman pong may gusto na itong si Sara Duterte ay pumalit sa kanya. Ang mga sumusuporta lang diyan sa idea na yan, yung mga senador, mga politiko na may mga malalaking kasalanan din na sabit sa anomalya at yung mga supporter nila na kung tawagin ni Sal Panelo ay mga blind followers. Hanggang dito na po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo at please share this vlog para naman maraming makaalam tungkol sa ating mga pinag-uusapan dito sa ating munting channel. Thank you so much, ladies and gentlemen at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo.